Reklamong direct assault ang hinaharap ngayon ng motoristang si Robert Blair Carabuena matapos niyang sakta ng isang traffic enforcer ng MMDA. Pahayag ng biktimang si Saturnino Fabros, naging bayolente si Carabuena at nagbura pa ng kanyang sitahin sa Tandansora, Quezon City. Kasama rin sa reklamo ang kapatid nitong si Benjamin. Hiniling na rin ng MMDA na kanselin ang driver's license ng inirereklamong motorista. Kapatala, kinukuha pa rin ng GMA News ang panig ng magkapatid na Carabuena. Ang pananakit ng isang motorista sa isang MMDA enforcer, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, live po sa ating studio ngayon, sa ating talakayan, si MMDA Traffic Enforcer Saturnino Fabros. Yan, siya po yung nakunan na minumura o sinakta ng isang motorista. At narito rin kasama niya si Chairman Attorney Francis Tolentino ng MMDA. Good morning po, Chairman. Morning. Okay, kamusta? Kwentuhan muna tayo. Ano tawag sa'yo? Mga... Sani po. Sani. Okay. Sani, ano bang... Kasi ang video, yung minumura ka na, no? Tapos sombrero mo pala yung hawak niya. Sombrero ko po. Tapos, yung nakita ko yung sinampal kaya yata nung huli. Okay. Bago nangyari yun, ano bang sitwasyon? Intersection, traffic. So, inaayos mo yun. Inaayos ko po tapos, yung traffic doon. dumating siya, ball. Ano po, kasi pinago ko po yung doon sa, galing ng Sosorigego. Nakago po yun. Oo. Tapos po, bigla ko pong inista pong gano'n. Tapos dito, pinago ko naman sa kabila. Tapos tuloy-tuloy siya nung sa gitna. Binisa mo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po. Tapos yun, nilapitan ko po yung sabi ko sa kanya na, Sir, bakit hindi stop ko na nga kayo, sir? Bakit dumiritso pa kayo? Doon po. Nagagalit po. Parang may kinukuha po doon sa loob ng sasakyan ng gano'n. Ito, nasa loob siya ng sasakyan. Tapos lumabas po siya. Paglabas niya, yun. Ano kinuha niya? Paglabas niya po, umatras ako, doon ako sa gitna na... Nakita mo, laki. Lumapit sa akin po. Anong gusto mo? Sabi nga sa akin po, anong gusto mo? Galit na po. Tapos kinuha yung sombrero kong pinagmumura po ako. So, may sombrero mo kinuha sa'yo? Po. Kasi nampas ka na. Inampas-ampas po ako ng Pinura ka sombrero. Tapos, sinampal. Nung binitawan niya yung sombrero ko, isang suntok po ng dito po, kinaman sa pisngi ko. Pa-medical ka na? Napa-medical ko ako. Chairman, ano lumabas sa... Meron ba siya? Ginamit po namin, may mga abrasions siya. Yung medical po, ginamit namin na attachment sa pag-file ng kaso kahapon sa Piskalya ng Quezon City, direct assault. So, Bakit? Hindi naman to unang insidente sa mga traffic enforcer nyo, no? Na talaga nagbibis ng buhay pa yung iba, di ba? May binaril, di ba? Okay. kahapon nga po yung isang insidente na file na yung may resolution ng Piskalyo. Ito po yung hinabol sa Pilcoa. Binangga na yung motor ng traffic enforcer. Sinagasaan na. So, papakita lang po ng yung peligro at saka yung marami yung mga tao kami na hindi na nakikita yung kadakilaan din nila kagaya ni Sani. Marami po yan na argabyado talaga. Okay. Saan yung kampo nila Carabuena, sabi, hinampas mo raw ng malakas kasi yung sasakyan, kaya siya nagalit. Ay, hindi po totoo po yun. Ano ba wala ka bang ginawa? Hindi mo ba hinawakan? Hinawakan ko lang po, pero hindi ko po siya hinampas po. Hindi mo ginanon? Hindi po. Hindi po totoo yung sinasabi. Para kasi marami nagtataka, ba't kailangan ganun ang galit niya, no? Sa'yo. Yun lang po. Nung nilapitan ko po, hinawakan ko dun sa harap. Kasi... Sa harap? Dito sa itaas po ng kasi kinakausap ko po siya. Yun. Bigla po siyang lumabas. Doon sa niya. Tapos... Nakipag-ugnayan na ho ba kayo sa Carabuena family o brothers, yung dalawa na mayroon ba communication na, Chairman? Wala po. Ang balita ko po, yung Philip Morris nag-issue ng statement pero wala kaming direct contact po sa kanila. Ikaw, kinonta ka na ba ni Carabuena? Hindi. Ba't may balita na parang pag binayaran ka, tatahimik ka na raw? Wala po. Laban ka ba rito? Laban? Laban po. Ano bang sa payatas ka nakatira, no? Opo. Balo ka, tas ilang anak mo? Anim po. 6. Puro babae. So, dati ka ring Metro Aid.
na na-promote Opo. sa pagiging traffic enforcer. Oh. Ito ba, unang insidente mo lang to ng ganyan na Una lang po. binabaan ka at sinaktan ka? Unang insidente pa lang sa akin po. Yung iba, anong pinaka na-experience mo? Yung iba naman po, ano lang po, yung pinagsabihan ako pero pinapabayaan ko lang na yung minumura, gano'n. Ba't di mo kinuha yung lisensya? Hindi ko po, kasi wala nga po akong panikit po. Eh, yung mga kasama mong traffic enforcer doon sa Tandasora, nasan sila? Hindi ako sa Commonwealth po sila kasi yung... Nakainom ka ba? Hindi po, sir. Ha? Wala mo. Puyat yan. Kapuyat ka. Nakatulog ka na ba? Nakatulong naman po. Anong nabago sa buhay mo after ng insidente? Ayun po, yung pagdating ko po nung sa bahay nung aksidente na yun, yung mga anak ko ang kinausap ko. Sabi ko, nakita kita papa sa TV. Sabi ko, tapos Artista ka na. niyakap ko ng mga anak ko. Paliwanag ka na. Nung binaliwanag ko po yung nangyari yun. Paano to, Chairman? Ililipat nyo ng lugar o... Para safe naman po siya at pinoproseso po ngayon yung kanyang promotion. At pero hindi po namin lulubayan yung tulong na legal sa kanya. Hindi ka nagsisisi na maging traffic enforcer? Okay lang? Tutuloy mo yan? Tutuloy ko po kayo, okay lang. Wala kang plano maging chairman ng MMDA? Alam mo, may mga ibang abusado rin kasama mo kasi, di ba? Opo. Aminado rin si chairman doon. Kaya tuloy ang workshop nyo naman at seminar. Di ba? Opo. Nung seminar po kami. Ay, Chairman, samantalin ko na rin. Total, nandito ka. Ito, kahapon si Senador Alan Peter Cayetano, sinisisi ka sa malawakang pagbaha sa Metro Manila nung habagat. Ang sabi niya rito, ang tagal daw inaprubahan mo purchase order ng crudo sa mga pumping station. 21 days ang tinagal. Kailan mo ba na-issue yung purchase order? Nasa inyo po ba? Sa lamesa niyo? Meron po tayong katunayan at lalabas na. Nakikisa po tayo sa butihing senador na magkaroon ng investigasyon at tayo po ay magko-cooperate. Meron pong katunayan dyan na yung hawak po nilang supply ng gasolina ay hanggang end of September. End of September. Meron So, po abot, ibig abot sabihin. po yun kasi nangyari po yun August 6. So hindi ho nangangailangan ng order kasi yung unang sinabi nila ay kailangan ng emergency purchase nung Tuesday. Wala pong ganun. Wala akong pasok ng Tuesday. So may sapat na supplies. Yung may pagkakamali po dyan, ay yung narilib ko na nga na hindi kinuha yung supply. Okay, pero nung Monday na kasagsagan, nag-ooperate na ba yung pumping station? Umo-operate siya? Hiner pa ho, nag-ooperate yan. So tuloy-tuloy ang andar niya. 10 days yung sunod. Kasi ang isa dito yung nagpadala pa itong asawa yata ni Senador, si Mayor Lani ng meron po 1,500 liters. Kasi sabi nung nandun sa pumping station, kulang yata yung krudong nandun. Ang inaabot po niyan kasi 100, minsan 140 liters per hour yan. Sa isang oras, 140 liters ang kinukonsumo mo. Yung ibang pumps, gano'n yun napunta. So magkano, ilang crudo po ang naka-impact doon sa West Manggahan? Dapat doon may supply sila at least mga 6,000 nung araw na yun. 6,000 liters. Pero lahat po yan lalabas sa investigation. At merong internal investigation din kami ginagawa kung bakit nangyari yun. Okay. Yung isang issue naman, ito nakarating na siguro sa iyo, sa bidding daw ng mga traffic signal. Yung bidding po, galing daw sa inyo yung declaration ng failure of second bidding nang wala hong resolution ng Bids and Awards Committee. Ano bang... Meron po noon kasi nakalagay naman po yun sa Procurement Act. Kasi po yung price, bahagi lang po yung component po yun ng technical evaluation. So, prerogative po natin na magkaroon. Paliwanag ko lang, Chairman. Ito pong proyektong ito, i-upgrade po ng MMDA yung 85 intersections. Papalitan na ho yung mga traffic signal. At ito'y binibid out na po nila. So, hindi yung totoong, sabi nung iba, pinapaboran nyo yung Korean... Wala pa. So, nagka-failure na po yan para maisaayos na po. Walang lisensya mula sa PICAB. Opo. Paano nakapag-bid yun ng... Hindi, requirement po kasi, pag foreign, hindi naman talaga dito yan kukuha sila ng specialized. Joint venture. Kukuha sila Yung ng joint specialized. venture na DreamWorks, may PICAB license yun. Nakita ko Di ko ba? So, hindi kinilala ng PICAB na kailangan yung joint venture. Meron din, tama ko ba? Dapat may sarili sila. So, lumilitaw, mas malantaas yung porsyento ng Cube kumpara doon sa DreamWorks. Opo. May isa pa hong bidder. Hindi kasi automatic yung losing bidder. Siya naman So, dapat may second bidding. Yes, May second bidding na ho. Magte-third bidding na ho ito. Hanggang third bidding. Tuloy-tuloy na ho ito. Kaya lang talaga napakatagal ho nung proseso. At kailangan po talaga maisaayos to dahil
SCAT system natin, may kalumaan na yan. Oo nga. Tsaka yung disiplina rin po ng motorista. Sino ba sumusunod na sa traffic light, no? Ikaw, no? Pag dilaw, bilisan. Parang ganun yata ako mas na... Ano man naobserbahan nyo sa mga motorista sa lansangan? Ito. Marami ho ba ang disiplinado o mas marami yung abusong driver? Marami na po yung disiplinado. Sino ang mas Kasi po, disiplinado? Pribado o pampubliko? ang privado po yung... Mas disiplinado pa. Eh, yun ang nanakit sa'yo. No. Yung pampubliko, okay lang pag huminto, hindi mo nasisitayin. po. Hindi po. Hindi, kasi yung pampubliko regular doon sa ruta. So, minsan familiarization. Nagpapakisamahan na lang eh, no? Isamahan na lang po. May mensahe ka ba kay Carbuena? Baka nanonood dito yung pamilya. Kasi hanggang ngayon, hindi pa lumalantad. Sinara na ho yung Facebook niya tsaka Twitter account dahil... O nga pala, pasalamatan mo muna, Sunny, yung mga sumuporta sa yung netizen kung tawagin, no? Yung sa Facebook, yung mga sa internet, website, Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin sa mga Facebook, sa yun. Salamat po sa inyo. Kay Carbuena, anong mensahe mo? Anak, parang anak mo na yun, no? Wala po akong masabi po doon, sir. Ha? Kay Carbuena? Sige, sabi mo baka hindi mo siya mapapatawad. Huwag umisay ng patawad. Hindi po. Bakit? Hanggang ngayon ba naalala mo pa yung ginawa sa'yo? Naalala ko po. Bakit? Bakit anong di malimutan doon? Yung pong pagsampal po niya sa akin, yun po. Parang hinama ka lalo. Po. Eh, nagtatrabaho ka lang, gano'n. Opo. Sabihin mo sa kanya. Baka may sampalin pa yun. Wala na po akong masabi. Yun lang po. Pero pinapatawad mo na siya. Lumantad na lang siya. Tatarapin yung kaso. Harapin na lang po niya yung kaso. Yun. Okay. So, Chairman, panghuli na lang po. Yung driver's license nito, kansilado na po? Pinaparevoke po natin Okay. kay ASEC Virgie Torres. Okay. At hinihil... Yung baril daw. May baril daw na nakita. Meron po kaming listahan na po nung galing sa firearms ng mga baril niya. Okay, siguro si Chairman na lang manawagan, ano? Mensahe sa kagaya ni Carbuena, tsaka nung iba pang motorista, Chairman. Siguro po yung mga nakikita nating mga enforcers at hindi lang po yan, pati yung mga ating street sweeper, pati yung ating kapulisan, siguro bigyan din natin ng konting respeto at galang. Ito po ay nagsakripisyo lang at nagtatrabaho para sa ating bayan. At sana po yung ating mga kababayan na mainitin ng ulo talaga i-consider nyo rin po yung sitwasyon ng mga tao nagtatrabaho sa labas. Lahat ng sitwasyon, maliit na sweldo. At sana po dumating sa yugto na magkaroon tayo ng disiplina sa sarili na road courtesy para hindi na po mangyari itong ganito. Okay. Uy, maraming salamat sa pagpunta at may naghihintay na sa'yo dyan. Maraming salamat kay... hintay na si Mike Enriquez. MMDA Traffic Enforcer sa Tornino, Pabros at siyempre si Chairman Attorney Franz Tolentino ng MMDA. Bukas po ang linya namin patuloy yung pagtawag namin kay Robert Blair Carabuena para mapakinggan yung kanyang panig. Diyan po ating naging talakay, magbabalik po unang hirit.